Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, January 21, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. All illegal entry will immediately be halted. Donald Trump nanumpa na bilang ika-47 Pangulo ng Amerika. Agresibong executive orders laban sa illegal immigrants at iba pang issue inilatag. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binati si Trump sa kanyang inaugurasyon. Sa ating special report, mahigit 7,000 registered SIM cards na iligal na ibinebenta na kumpiska ng Police Anti-Cybercrime Group. Hindi bababa sa 16 patay sa pagguho ng lupa sa Indonesia sa gitna ng malakas na pag-ulan. Sa showbiz, Judy Ann Santos lumahok sa cooking challenge ng international celebrity chef Gordon Ramsay. At inaabangang baliktambalan nina Donnie Pangilinan at Bel Mariano mapapanood na sa prime time. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Opisyal nang nakabalik sa White House si Donald Trump matapos manumpa bilang ika-47 Pangulo ng Amerika. Sa unang araw pa lang ng kanyang pangalawang termino, umarangkada na ang mga agresibong kautusan ni Trump, kabilang ang pagpapadeport sa anyay criminal illegal aliens sa USA. May balitang A to Z si Paul Henson. The President of the United States, the Honorable Joseph R. Biden Jr., and Vice President of the United States, the Honorable Kamala Devi Harris. Ito ang huling pagtapak ni Joe Biden at Kamala Harris sa loob ng Capitol Building bilang Pangulo at pangalawang Pangulo ng Amerika. Kasamang dumalo sa presidential inauguration sina former President Bill at former Secretary of State Hillary Clinton, dating Pangulong George at Laura Bush, at former President Barack Obama. Nasa audience rin ang US tech billionaires na sina Mark Zuckerberg, Jeff Bezos at Elon Musk. Pagsapit ng tanghali, nanumpa na si Donald Trump bilang 47th President ng Amerika. Sa kanyang talumpati, hindi nag-aksaya ng oras si Trump sa pagpapakawala ng pulisiyang lulutas sa anyay krisis sa illegal immigration sa Amerika. I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Sa gitna naman ng kontrobersyal na TikTok ban sa Amerika, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. iniutos ni Trump na ipagpaliban ng 75 days ang pag-ban sa TikTok. Isinabatas ito sa ilalim ng Biden administration para masawata ang posibleng pang-espiya ng China sa Amerika gamit ang social media platform. Kontrobersyal rin ang inilatag na polisiya ni Trump ukol sa kasarian. It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Naggawad rin si Trump ng pardon sa mahigit 1,500 taong kinasuhan sa US Capitol riots noong January 2021. Ito ang mga Trump supporters na umatake sa Congress building dahil sa pagkatalo ni Trump sa eleksyon noong taong 2020. Kontrobersyal sa ikalawang termino si Trump na unang Pangulo ng Amerika na isang convicted felon. Unang araw pa lang binaliktad ni Trump ang 78 policies ni ex-President Biden, isang agresibong panimula sa bagong mandato sa White House. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson. Binati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Donald Trump matapos itong manumpa bilang bagong Pangulo ng Estados Unidos. Ipinaabot din niya ang hangaring makatrabaho ng malapitan ang administrasyon ni Trump para palakasin ang matibay na ugnayang Pilipinas at USA na nakatuon sa kaunlaran at seguridad sa rehiyon.
Ipinahayag ni Marcos ang pag-asa na makipagtulungan kay Trump sa mga usaping magbibigay ng benepisyo sa parehong bansa na may malalim na ugnayan, iisang pananaw at mahabang kasaysayan ng pagtutulungan. Naniniwala ang isang political analyst na posibleng maging prioridad pa rin ni US President Donald Trump ang South China Sea. Pero iginiit na hindi dapat umasa ng lubos ang Marcos Jr. administration ngayon sa US. Ayon kay UP Professor Aris Arugay, transaksyonal ang estilo ni Trump pagdating sa foreign policy. Anya, dapat maghanda ang Pilipinas ng contingency o backup plans, lalo't kung sakaling hindi maging ganap ang commitment ng US pagdating sa alyansa. Dagdag pa ng political analyst, mahalaga rin ang pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa katulad ng sa Japan at Australia, pero hindi dapat ganap na nakadepende ang foreign policy ng Pilipinas sa anumang bansa. Binigyang diin pa ni Arugay ang importansya ng pagbuo ng personal na relasyon ni PBBM kay Trump para maipakita ang kahandaan ng Pilipinas bilang solid na kaalyado ng USA. Trump's foreign policy could be also highly unpredictable given his personal touch, his strongman personality, and also to what extent the prioritization will be laid out on the ground. So I do think it's also important the Philippines prepares for contingency just in case the US doesn't remain committed to the alliance. Umaasa ang World Health Organization na muling ikukonsidera ng kakaupo lang na US President Donald Trump ang kanyang bagong pirmang executive order na naguutos ng pagkalas ng Estados Unidos sa WHO. Sa pahayag ng United Nations Agency, iginiit nito ang mahalagang papel ng organisasyon ukol sa pangangalaga ng kalusugan ng publiko kabilang ang milyong-milyong Amerikano. Kinilala rin nito ang USA bilang founding member noong maitatag ang WHO taong 1948. Isa sa mga unang hakbang ni Trump sa pagbabalik sa White House ay ang pag-alis ng Amerika sa WHO dahil sa umano'y palpak na tugon nito noong COVID-19 pandemic. Binatikos ni Trump ang mga mas malaking kontribusyon ng US kumpara sa China nung pandemya at maging ang malaking naiambag ng US sa operasyon ng WHO. Dahil rito, ang US at bansang Liechtenstein ang tanging mga bansa sa mundo na hindi miyembro ng WHO. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people. We have 350. Nobody knows what we have because so many people came in illegally. But let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million. We were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. May retailers sa mga palengke na nagtitinda pa rin ng imported na bigas na lagpas sa maximum suggested retail price na itinakda sa 58 pesos kada kilo. Depensa ng mga nagtitinda, malulugi sila kung susunod sa patakarang ito ng Department of Agriculture. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Lunes, January 20 na ipatupad na ang 58 pesos kada kilong maximum suggested retail price o MSRP sa mga imported na bigas. Pero sa bigasan ni Nanay Maridet sa Kamuning Market sa Quezon City, lagpas 60 pesos pa rin ang presyo. Gusto namin gawin, yung problema 58 din ang kuha namin, paano namin ibibenta? Di wala na kaming kikitain para kami nagbibigay lang ng kasiyahan doon sa mga DA. Ang pagsabihan nila yung mga supplier at saka yung mga nagpapa-import. Bagay na kinukonsidera ng Department of Agriculture para hindi mapuruhan ng retailers. Dapat magkaroon na ng renegotiation doon sa mga retailer, supplier, doon sa mga traders. Kasi hindi pwede talaga na in 2 weeks time may makita pa rin tayo na ganang kataas. Sa panig naman ng Quezon City Market Administration, araw-araw nilang sinusuyod ang mga palengke para silipin kung may mga lumalabag sa MSRP. Pagmumultahin, ganon. Pagmumultahin. Or pwedeng revocation din kung talagang matigas ang ulo. Pwedeng ganon. Pero hindi kami nagbibigay ng sanction, CDA.
Sa monitoring naman ng DA, sa ilang palengke sa Maynila, may ilang tindahan pa rin na hindi sumusunod sa MSRP. Hopefully magkaroon din ng action galing sa City Hall. Yung nagtitinda naman nagsabi na ibababa na nila. Sa issue naman ng pagdedeklara ng food security emergency for rice, posible nang mailabas ito ngayong linggo. We also have to give time sa DA, due diligence para sa review, at as pronounced by the Secretary, pag na-review na mabuti, then he will make the necessary action. Oras na deklara ito, pahihintulutan ng National Food Authority o NFA na ibenta ang stock nitong bigas sa mga lokal na pamahalaan na inaasahan ding makatutulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas sa pamilihan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nasabat ng National Meat Inspection Service at National Bureau of Investigation ang 2 toneladang undocumented na karne ng manok sa isang buy-bust operation sa Caloocan City. Ayon sa mga otoridad, nasabat ang mga karne sa isang nakatigil na refrigerated truck na siyang ginagamit sa pagde-deliver nito sa Metro Manila. Galing ito sa isang storage facility sa Bulacan, habang sa Navotas City naman ito ibinabagsak. Binigyang diin din na posibleng delikado sa consumer ang mga walang dokumentong karne dahil hindi ito dumaan sa tamang proseso at inspeksyon. Dinala na sa NBI office sa Pasay City ang nasabat na kargamento habang patuloy ang investigasyon sa mga nasa likod ng iligal na operasyon. Initially, meron tayo na kumpiska na 43 metric tons na undocumented. Naniniwala kami na ito ay mga smuggled product. Undocumented to. Pag undocumented, karaniwan mga hot meat. Yan. So, hindi natin alam kung anong proseso, paano ini-handle, maaaring hindi malinis, unhygienically handled. So, pwede tayo mag-cause ng hazard. Naglabas muli ng temporary restraining order ang Korte Suprema ngayong Martes na inatasan ng Commission on Elections na idagdag ang 2 aspiring candidates sa balotang gagamitin sa 2025 midterm polls. Dahil dyan, pinospone muli ng Commission on Elections ang reprinting ng mga balota ngayong linggo. May balitang A to Z si Naomi Almohan. Muli na namang nadagdagan ng mga aspirant na pinabura ng Korte Suprema sa bisa ng 2 temporary restraining order na inilabas para sa darating na halalan. Naisidagdag sa listahan sina Francis Leo Marcos na tumatakbo sa pagkasenador at Noel Rosal na tumatakbo naman sa pagkagobernador ng Albay. Una nang pinangalanan bilang nuisance candidate ng COMELEC si Marcos, habang na-disqualify naman si Rosal ng patawan ng Office of the Ombudsman ng perpetual disqualification to hold public office. Well, these TROs, they enjoin or prevent the COMELEC from implementing the resolutions, considering the candidates are either disqualified or a nuisance candidate. So that means they have to be included in the ballot. Ayon sa Korte, nakatanggap sila ng 25 petisyon para sa national at local elections at 22 petitions naman mula sa mga partido. 12 sa mga ito ang naresolba na, kabilang ang petisyon ni Subair Mustafa na ngayoy kabilang na sa 2025 senatorial bid. The COMELEC should also be aware that in disqualifying candidates, there is a big chance that these candidates are going to be bringing the issue before the Supreme Court and that the Supreme Court would need time to actually resolve their cases. Samantala, muling mapupurnada ang pag-iimprenta ng COMELEC at National Printing Office ng mga balota sa January 22, Miyerkules dahil sa bagong labas na mga TRO. Ayon sa komisyon, nakahanda silang sumunod sa mga direktibang ibababa sa kanila ng korte dahil bahagi ito ng tinatawag na rule of law. Gayunpaman, kami ay naapektuhan lang talaga ng mabigat kapag kami national candidate sapagkat kinakailangan talagang baguhin ang lahat na naimprenta na balota. Kasi kung local, at least kung local, nakapag-imprenta ka na doon sa lugar na yon, yung lugar na lang yun ang pwede namin i-reprint. dagdag pa ni Garcia, hindi na nila maipapangako na matatapos ang printing ng mga balota sa nakatakda sana nitong araw na April 14.
Pero umaasa ang COMELEC na hindi lalagpas ng April 20 ang pag-imprenta ng mga balota. Ngayong araw nga lang inilabas ng COMELEC ang bagong ballot face templates kung saan nasa 12 senatorial aspirants ang nalipat ang numero sa balota dahil sa withdrawal ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at pagdagdag kay Mustafa. Pero dahil may bagong inilabas na TRO ang korte, inaasahang may mga pagbabago muling magaganap sa numbering, lalo na sa seksyon ng mga senador. Sa kabila nito, tiniyak ng komisyon na hindi maaapektuhan o mababago ang petsa ng eleksyon ngayong taon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin pa ang termino hanggang 6 na buwan ni PNP Chief General Romel Marbiel para tiyaking may estabilidad ang PNP lalo na sa paparating na midterm elections. Nauna nang sinabi ni PBBM na kanyang pinag-aaralan ng pag-extend sa termino ni Marbiel na nakatakdang magretiro sana sa Pebrero na pagkatapos maabot ang mandatory retirement age na 56. Itinanggi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla ang mga pangamba na makakalikha ng tensyon sa hanay ng senior leadership ng PNP ang pagpapalawig sa termino ni Marbiel. Pagkatapos naman ng halalan sa BARM, inaasahang mapapangalanan na rin ang bagong PNP chief. Oo naman, meron na. Meron na. At alam nyo rin naman kung sino yung mga yan, yung mga contenders. Siyempre, nasa top sila ng hierarchy. So, it's the president's prerogative to announce kung sino yung ang choice niya. Formal na ginawaran si Senator Joel Villanueva ng prestigyosong World Integrity Prize bilang pagkilala sa kanyang nagpapatuloy na laban kontra sa graft and corruption. Ginawad ito sa kanya ng South Korea-based Anti-Corruption Civil Movement General Federation na otorisado ng Anti-Corruption Commission ng South Korea para isulong ang integridad at transparency. Sa pagtanggap ni Villanueva ng parangal, nagpasalamat ito sa mga kumikilala sa kanyang patuloy na laban para sa pagtataguyod ng transparency sa nakalipas na 23 taong serbisyong publiko. Sabay rin niyang iginiit na hindi natatapos ang laban sa isyu ng korupsyon sa bansa. Matatandaang nagsimula si Villanueva na manilbihan sa gobyerno ng Mahalal noong 2001 bilang kinatawan ng Citizens Battle Against Corruption o CBAC party list. As I mentioned earlier, it's a lonely battle. It's a very hard fight, pero alam naman natin na yung nagpo-fuel din sa atin ay yung masidhing pagnanais paglingkuran ng ating Diyos at ang ating bayan, ang ating mga kababayan. And yung corruption has always been, no, since time immemorial, a big problem, a big challenge in this country. MasterChef's battle in Manila. Kaya naman hindi maitago ng award-winning actress Judy Ann Santos Agoncillo ang saya matapos siyang sumali sa cooking challenge ng Michelin star chef Gordon Ramsay nitong Lunes. Sa kanyang video post sa social media, makikita ang unforgettable moments with Chef Gordon, kasama ang ilan pang mahuhusay na chef dito sa Pilipinas. Ayon kay Juday, dream come true at talaga naman daw na damang-dama niya ang kilig nang makilala niya in person ang kanyang idolo. Hindi rin nagpadaig si Juday sa paggawa ng halo-halo with her own version. Kilala ang Michelin star chef Gordon Ramsay sa mahusay na hosting para sa hit cooking show na Hell's Kitchen, Kitchen Nightmares at MasterChef. Susunod sa ating special report, mahigit 7,000 registered SIM cards na iligal na ibinebenta na kumpiska ng Police Anti-Cybercrime Group. At sa ibayong balita, hindi bababa sa 16 patay sa pagguho ng lupa sa Indonesia sa gitna ng malakas na pag-ulan. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Nakumpiska ng Police Anti-Cybercrime Group ang mahigit 7,000 registered SIM cards na iligal na ibinebenta sa unang bahagi pa lang ng Enero. Sa Cubao, huli ang isang suspect sa entrapment operation. Ayon sa PNP-ACG, umaabot ng hanggang 3,000 piso ang benta sa bawat registered SIM card na ginagamit sa online scams. May balitang A to Z si Kim Salinas. Timbog sa entrapment operation ng isang lalaki sa Cubao, Quezon City nitong January 14 dahil sa pagbebenta ng registered SIM card. Wala nang nagawa ang suspect kundi sumuko sa mga kawani ng PNP Anti-Cybercrime Group kahit tangkain pa niyang ibalik ang natanggap na marked money. Ang mga SIM cards na po na ito ay ginagamit ng mga cybercriminal sa mga illegal activities nila online or scamming activities, sir. And kadalasan po, binibenta po nila ito from 800 to 3,000 pesos. And these SIM cards po, registered po sa pangalan nila and nakalink po ito sa mga e-wallet accounts po nila. Paalala ng PNP-ACG, labag sa batas ang pagbebenta ng registered SIM cards. Ito po ay violation ng SIM Registration Act. And pag binenta po natin yung registered SIM card na nakalink po doon sa financial accounts po natin, automatically po ito ay violation ng Anti-Financial Account Scamming Act or AFASA po. Mas mabigat po ang penalty and fines and imprisonment pag ito po ang inilabag po nating batas. Ayon sa Department of Interior and Local Government, may kahinaan ang SIM Card Registration Act dahil naglipa na pa rin ang mga online scammers na gumagamit ng mga nabiling registered SIM cards. Yung SIM card registration act na ginawa natin na hindi naging masyadong effective kasi walang national ID na attached. So minsan ng isang tao, 100 ng SIM card niya na nabibili. So that has to be integrated also. Unang buwan pa lamang ng 2025, may naisagawa ng 8 operasyon ang PNP-ACG laban sa mga nagbebenta ng registered SIM cards. Nahuli ang 12 suspect at nakumpiska ang 7,600 registered SIM cards. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nais ipasuspindi ng Chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers na si Senator Raffy Tulfo ang pagpapadala ng mga bagong OFW na magiging kasambahay sa bansang Kuwait. Ito ay hanggang maitakda umano ang mas mahigpit na screening para sa mga employer sa naturang bansa. Paliwanag ng Senador, hanggat hindi muli naayos ang sistema, wala muna sanang ipadala. Lalo't mas pipiliin na niya na wala munang trabaho ang ilang libong OFW kaysa may mawalan na naman ng buhay. Idiniin pa ni Tulfo na maraming bansa tulad ng Singapore at Hong Kong ang handa namang tumanggap ng mga OFW nang hindi sila minamaltrato. Suportado naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdakang panukala kasabay ng paghiling na makausap at makumusta ang lahat ng kasambahay sa Kuwait. Ang una pong nasa sa isip ko is mag-require na i-account for all the OFW, especially the kasambahay in Kuwait at this stage. Kasi sabi nyo nga po, pagbawalan yung papasok, pero pa ang mga nandun. So ang nasa sa isip ko po, i-account for each and every kasambahay, kamustahin sila. Dapat malinaw na nasa maayos silang kondisyon bago pa man tayo magpatuloy. Nakakonfine ngayon sa isang pribadong ospital si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy matapos magkaroon ng pneumonia. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, una siyang dinala sa Rizal Medical Center nung Sabado ngunit inirekomenda ng mga doktor ang kanyang paglipat dahil sa limitadong pasilidad. Ito na ang ikatlong pagkakataon na na-ospital si Kibuloy simula nang mapiit siya sa PNP Custodial Center at Pasig City Jail. Tiniyak naman na may sapat na seguridad at escort si Kibuloy, ngunit tumanggi ang BJMP na ibunyag ang lokasyon ng ospital para sa kanyang kaligtasan. Labing-anim ang kumpirmadong patay habang 5 individual naman ang nawawala matapos ang landslide na dulot ng malalakas na ulan sa Central Java Province, Indonesia.
Ayon sa lokal na pulisya at disaster officials, dinala na sa mga pagamutan ng 10 sugatan. Patuloy naman ang search and rescue operations para sa 5 pang nawawala. Naantala pa ang paghahanap dahil sa hirap ng akses sa lugar at masamang panahon. Isinasagawa naman ang paghuhukay ng mga local volunteers sakaling makapagligtas pa at makakita o makita ang iba pang biktima. From award-winning actress to a model student, masayang ibinahagi ng aktres na si Jody Santa Maria sa kanyang social media accounts ang bagong milestone sa kanyang academic journey. Proud na ipinakita ni Jody ang nakuhang certificate mula sa Makati Medical Center's Mood and Anxiety Resource and Referral Center at Interpersonal Psychotherapy Institute para sa pagtatapos niya ng Level 8 training ng Interpersonal Psychotherapy course. Ayon sa post ng aktres, bukod sa kanyang mga natutuhan mula sa training, nagsilbi itong personal awakening dahil mas lumalim daw ang kanyang pag-unawa sa kanyang sarili. Pinasalamatan din ni Jody ang lahat ng mga doktor, psychologist at counselor na nagbahagi ng kanilang kaalaman at istoryang kanyang gagawing inspirasyon. Saad pa ni Jody, excited na siyang magamit ang mga natutuhan para makatulong naman sa iba. Congratulations, Jody! Sa aming pagbabalik, inaabangang baliktambalan ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Mapapanood na sa prime time. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Good news sa mga ka-A to Z nating Don Bell fans dahil ang seryeng How to Spot a Red Flag na napapanood nyo sa streaming platform online, mapapanood na rin sa Primetime TV. Ang exciting na chikang yan sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Matcha sa prime time. Siguradong mamumula ka sa kilig dahil magbabalik at bibida na muli sa prime time ang phenomenal love team ng bagong henerasyon. Donnie Pangilinan at Bel Mariano o Don Bell para sa kanilang bagong series na How to Spot a Red Flag. No need to subscribe na para masubaybayan ang kwento kung paano nga ba mahahanap ang red flag ni Matt at Cha kung love na nila ang isa't isa. Sa media conference na ginanap ngayong Martes, January 21, nagbahagi ang Don Bell ng mga red flags na na-experience nila sa isa't isa. Mainit yung ulo niya kapag di siya kumakain. No, Yes. So, kailangan busog si Donato. Ikaw rin, ah? Or pag walang tulog, nagiging... Pag walang tulog. Pagnutin. Ako, yeah, parang ganun. Kung may red flags, ano naman kaya ang green flags nila? Mabango. Uy! Mabango si Belinda. Describe the scent. Iba-iba yung scent niya, depende sa occasion. Grabe yung sagot Pero ko. gusto niya yung mga... gusto niya yung mga fresh lang, yung fruity. You always make sure that everyone's good on set. Yun yung napansin ko. Lalo na, like, he always asks, are you okay? Or how are you doing? Na yun yung biggest green flag ko na pinakagusto ko sa kanya. Kilig! At talaga nga raw kilalang-kilala na nila ang isa't isa. Take note, hindi lang raw pang telebisyon ang love and support nila, kundi maging in real life. Me and Belle, mas sanay kami sa hindi masyadong nagte-text, gano'n. Mas, kunyari kung kasi alam ko hindi masyado nag-reply sa text, so kailangan tawagan mo siya. Okay, so red flag yun, Kaya tawagan ko siya. dito. Oo, tawag, mas gusto niya yung tawag. maganda. We allow each other to grow, Yes. both together and at the same time separately. And it's so nice that he's very supportive. So, thank you for that. November 25, 2024 nang unang ipinalabas ang How to Spot a Red Flag sa streaming platform na View. And due to popular demand, mapapanood na ang nasabing series sa primetime sa telebisyon simula January 27 dito sa A to Z. Yeah, guys. Next week, mapapanood na natin ang How to Spot a Red Flag sa primetime. We're so happy to be back on primetime. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa consultant at author na si Warren Bennis. Ayon kay Bennis, kailangang gisingin ng bagong lider ang isang organisasyong walang pangarap, hindi inspirado at walang direksyon. Kailangan ng isang taong magpapakilos at magpapamulat. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!